Mga po mga kapatid, welcome po kayo dito sa ating Politika Artista PH mga kapatid. At meron po naging pahayag si Benny Abante po kahapon sa ginawang hearing po sa House of Representatives at nagpupuyos po ang kanyang puso at nagwawala po siya sa galit mga kapatid at binanatan po niya ng binanatan si former President Bongbong Marcos at ang nagdaang administrasyon mga kapatid. At nakikita natin dito siya po ay pumapalag sa ginagawa pong pagbanat ng mga DDS daw po at siya daw po ay pinagtutulungan at minumura ng ilang mga DDS mga kapatid. At syempre kung nakita naman natin na maayos ang inyong ipinapakita dyan sa House of Representatives, makakaranas ba kayo ng ganitong pambabatikos? At pakinggan po natin mga kapatid ang naging pahayag po ni Benny Abante mga kapatid. Ito po ang kanyang tinig. Them did. The role of leadership in a culture of impunity. How did we get here? Paano ito nangyari? One cannot look at all the evidence and not come to this credible and undeniable conclusion that former President Rodrigo Roa Duterte's public pronouncements encouraged, facilitated, and normalized the killings and emboldened some of our policemen who are supposed to be the protectors of the people to carry out the same. His release of unverified narco lists further exacerbated the violence as individuals were targeted based on flawed, inconsistent, and malicious information. Isa sa mga biktima nito, si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. In 2014, then Major Mabilog was named as I quote, top 5 best and outstanding mayors in the world. In the 2014 World Mayor Awards, mula sa short list ng best mayors in the world na isama sa drug list ni Pangulong Duterte, nasira ang pangalan ni Mayor Mabilog. He was forced to relocate himself and his family to a foreign land, and he was threatened with death, all because of unverified, unreliable list. We discovered, Mr. Speaker and my dear colleagues, that the previous administration's war on drugs was fueled by a perverse reward system. No? Grabe ka, Benny Abante extrajudicial killings under what we now know as the Davao model. Ano ang Davao model? Under this system, police officers were given monetary rewards for killing drug suspects, transforming the duty of law enforcement from a system driven by justice into a system driven by bounties. Testimonies from Police Lieutenant Colonel Jovi Espinito, Police Colonel Ruyima Garma, ayun yung mga and bumalimbing. other officials confirm the existence of this system. Malinaw ang testimonya nila. Malinaw na si Ruyine Garma ngayon. Ang sagradong buhay, Mr. Speaker. In a civilized society that upholds the rule of law and due process, Sumusunod ba kayo sa due there is process no at rule of rhyme law? or reason for such diabolical attacks on the sanctity of life or every, Iwawala si Benny Human Abante, but it was President Duterte himself who provided the legal cover for those killings. The narrative of nanlaban or fought back became the legal justification for these operations, as PRRD himself encouraged officers to provoke suspects into resisting arrest, which was he admitted in one of the hearings conducted, providing legal cover
for the use of lethal force. That's the reason why I even asked the question to our former president, was your policy a personal policy or was it based upon the Constitution? There was a grand conspiracy. In the course of our hearings, we exposed disturbing cases where killings were carried out for monetary rewards or as part of orchestrated operation. Grabe, orchestrated operation. The three Chinese nationals Tindi. and convicted drug lords, Chu Kin-tung, Li Lanyang, and Wong Mengpin, were killed under orders for a payment of 1 million pesos per person. During our hearings, person deprived of liberty, Leopoldo Tan, testified that former President Duterte personally congratulated officials Ito yung mga involved, yung mga saying, PDL. and I quote, "Congrats, Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. End of quote. Alam ko, ibabas na naman ako ng mga DDS pagkatapos nito. Gusto kong makinig kayo lahat. Wow. Alamin nyo nung una ang batas. Bago nyo kami murahin. Bago nyo kami latiin. Alamin nyo muna ang batas. Diyos ko. Sapagkat dito po, sa house na ito, ay pinaglalaban namin hindi lamang ang katuwiran ng bawat tao, kundi ang tinatawag nating sanctity of life. Wow, ah. Second, the assassination of Police General Wesley Barayuga na binanggit na ng aming chairman. Witnesses testify that Barayuga was killed under instructions from police officials with a reward of 300,000 pesos given for his murder. Police Colonel Ito yung sinasabi natin dito mga kapatid, ano, na kung sana inaayos sana nila, no, at ayaw sana nilang mabatikos, nakikita kasi ng taong bayan kung paano nyo minomanipula, kung paano kayo kumukuha ng mga state witness, at nakikita naman natin kung sino yung mga witness na mga pinagkukuha nyo. Yung mga witness nyo ba, may mga kredibilidad? Kung sino pa yung mga pinagkukuha nyo mga witness, yung pa yung mga convicted, mga drug lords, mga pusher, na mga nakakulong at nakatulan po ng guilty na hanggang ngayon po ay nagsisilbi pa rin po ng kanilang kaso, Mr. Benny Abante. Ito lang pong sasabihin namin sa inyo, no? Bago nyo po ituro ang DDS, malamang po hindi lang po mga DDS ang umay na po sa mga pinagagagawa nyo. Marami pong Pilipino ang hindi na po natutuwa sa ginawa nyo pong hearing dyan. At bakit po pinutol nyo? Continuous nyo lang po ipagpatuloy nyo para malaman po natin, ano? Kaya tingnan po natin mga kapatid, ano, kung saan po aabutin itong si Benny Abante, kung ito ba ay makakarating pa o mahahalal pa sa mga darating na panahon, ano? Tignan natin kung mamahalin pa. Pero nakikita natin sa survey sa survey dyan sa Maynila, sa distrito ni Benny Abante, ay mukhang merong isa na nauungusan niya si Benny Abante. At tignan natin kung ito ay hindi madadala ng salapi, kung ang talagang pagsisilbi lang is ni Benny Abante ang titignan. At sa mga naging kapalpakan niya at naging grandstanding niya dito sa House of Representatives, malamang sa malamang sana wag nang mahalal ito, no? Ang mga ganitong klaseng politiko katulad ni Benny Abante, ni Ace Barbers, Dan Fernandez, Paduano. Diyos ko, please lang, kung ano man po ang hawak nilang mga party list at kung ano mang distrito sila nabibilang, wag nyo na pong iboto. Wakasan na po natin ang mga ganitong uri ng politika na bumababoy po sa kapakanan po ng maraming Pilipino at binababoy po. Gusto nila sumunod sa rule of law. Ang tanong po, kayo po ba dyan sa House of Representatives, sumusunod ba kayo sa rule of law? Na tanging kayo po ang number one na nagbabiolate po ng saligang batas, ano?
wala na po, nakita na po, nahubaran na po, nakita na po kayo ng taong bayan at kaya nga po kayo umaaray, kaya nga po pinipinpoint nyo ngayon ang mga DDS at ang mga sumusuporta sa mga Duterte dahil po nakikita nyo po at nararamdaman nyo yung batikos na nakikita nyo sa social media dahil apektado po talaga kayo, no? Nakikita natin hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagbanat dito kay Benny Abante. Kaya ito po sila, itong Quadcom ni The Ace Barbers, ni Benny Abante, ni Paduano, umaaray po sila mga kapatid dahil nararamdaman po nila yung batikos po na nararanasan nila ngayon mga kapatid. Kaya pagpatuloy lang natin yan, wag nating tigilan yan ang taong bayan ay magising po, no? Sa katunay pong kapalpakan po na pinagagagawa ni na Benny Abante. Magsisigaw ka naman dyan na magsisigaw Benny Abante, hindi mo po mapagtatakpan kung ano po ang nakita ng taong bayan. Ang taong bayan po ay mulat sa totoong nangyari at totoong realidad noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Gising po ang maraming Pilipino kung paano na ipagtupad ang drug war ng nagdaang administrasyon. Ito man ay hindi perpekto, pero naging panatag po ang puso at kaisipan ng maraming Pilipino dito mga kapatid. Kayo po, ano po ang inyong masasabi sa mga naging pahayag po ni Benny Abante? Comment nyo po dyan sa ating YouTube channel at babasahin po natin isa-isa yan mga kapatid. Maraming salamat po.